So, ipadayon na to mga igsoon ang pagtuon sa people in the New Testament. We are still studying the Lord Jesus Christ, ika-42, and it is still the manifestation of the earthly life of Christ. 42 pod mga igsoon. So, sa di pa ta mo padayon, mamarug ta. Please all stand. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this afternoon. I pray that you will bless each and every one na maminaw gyud sa imong mensahe, Lord. I pray that you will allow the Holy Spirit to teach us this afternoon, and please use me, empower me, O God, sa pagtudlo sa imong mga katawhan, ginamit ang imong pulong, ug tuguti, Lord, nga ikaw gyud mo'y masintro karon sa among kinabuhi. Salamat kay Lord ning opportunity. This is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message, mga igsoon, is Jesus is rebuked by his unbelieving half-brothers. So, kay bawa man ta nga si Christ na siya mga igsoon nga anak ni Mary ug Joseph. Mao na nga ang pagpamatuod nga si Mary dili na jud siya virgin. Amen? Dili na siya pwede tawgon nga Virgin Mary. No? Naay virgin birth. Tinuod na, mga igsoon, kay kung dili siya virgin birth, si Christ corrupted. Diba? So, si Christ Jud mo'y ni-open sa iyahan Jud nga womb. Si Christ Jud mo'y nakauna o limpyo si Mary sa dihang gianak niya si Christ. Pero, na naman siya mga igsoon. Babay o lalaki, iya mga kaigsuonan. So, therefore, Mary is no longer qualified to be called Virgin Mary. Mary gyapon siya, the mother of Jesus, but not the mother of Christ. Are you listening? Kay lahi manangan nga Christ God, Messiah mana, Savior. Alright? So, tulo ka butang atong isgutan ani mga igsoon. Una, ato sa tultulon o atong tanawon, asa man ni si Christ aning dapitan. Number 1, Jesus in Galilee. So, daghan kay mga panghitabo aning Galilee, mga igsoon. Pag maghisgot ta about the Lord Jesus Christ, di gyud pwede mawala ang Galilee. Alright? So, daghan mga nindot nga panghitabo diri. Do kani, ang iya mga kaigsuonan, gi-rebuke siya, gi-challenge siya. So, dili kayo nindot, huna-hunaon nga iya mismong half-brother nagpakita og pagkawalay pagtuo. Well, may tabo sa na sa atua. Sa diyang naluwas ka, ang pinakauna nga persecutor nimo, ang imong kaugalingong pamilya. Imong igsuon, imong ginikanan, no, mao gyud sila number 1 gyud nga mahimong persecutor. Experience nako na gina persecution sa imong kaugalingong pamilya. Well, gisulti na sa Bible daan. Ang gisulti sa Bible naa sa imong kaugalingong household. Your persecutor will be with you in your house. All right? So kani si Kristo nakatilaw gyud siya sa iyang mga half-brother. So in John chapter 7 verses 1 to 2, ingon sa Bible, after these things, Jesus walked in Galilee, for he would not walk in Jewry, because the Jews sought to kill him. So dili siya pwede makig-ipon sa kalihukan o sa celebration with the Jews, kay ang mga Hudiyo aning panahona nangita na kang Christ kay para patyon siya. Imagine nimo mga kaigsuonan unsay lihok sa yawa, tanawa unsa siya ka tricky. Ang mga Hudiyo pinili sa Ginoo. Chosen generation, chosen people of God. Pero maoy gigamit sa yawa para patyon si Christ aron dili niya ma-accomplish ang iyang mission nga mahatag niya iyang kinabuhi to purchase us. Tanawag unsa iyang gi-manipulate ang mga utok sa mga pinili sa Ginoo, ang mga Hudiyo. So ani panahon na mga kaigsunan na may dako nga kalihukan ang mga Hudiyo ani panahon na. So
dili siya pwede nga moadto sa ang iyang mga igsuon, ganahan siya padtuon. In verse number 2, the Bible says, "Now the Jews' feast of tabernacles was at hand." Naidako nga kalihukan. So kani nga feast, mga kaigsunan, the feast of the tabernacles is a joyful celebration where families camped out in temporary shelters, gitawag nilang suka, to remember God's faithfulness during Israel's wilderness journey. So, temporary, mamuyo sila dito o kanang pamilya gyud sila, unya kaning suka, mga igsoon, tent ni siya nga gihimo pinaagi sa mga wala gi-process nga mga tanom. Basta nga unsa lay ila ibutang diha, unya mahimo siyang murag tent pero open ang center. Ang reason ana para makakita sila sa langit. Ang pasabot ana nila mga kaigsunan, gituyo gyud na nila nga ang suka naa gyud na siya opening sa sud para ang meaning ana ang ilang pagsalig tuwa diretso sa Ginoo. Ilang gi-recognize ang Ginoo nga maoy naghatag nila sa blessing. Okay? Unya kaning nga feast food gitawag ni siya og sukot. Mao ni siya ang usa sa dako nila nga celebration. So ang iyang mga kaigsuonan mo nagihangyo siya o gitestingan siya, wala gihangyo, gitestingan siya to be with the group of the Jews nga moadto siya dito. Unsay reason? Tanawa unsay reason na. Arita sa point number 2. His brother's unbelief and suggestion. So they challenge him to prove himself openly. Kaya nagsige naman siya panudlo ani. So arguing that no one does things in secret if they seek recognition. So si Christ ilang pasangin lang ba nga mura ba gusto siya magpasikat. Kaya nagsige naman siya panudlo. Sige siya panudlo og doctrine, mga igsoon nga hasta sila makurat sila asa manigikan nga doctrine. So mo na nga ang iyang mga igsoon nagtuo sila nga si Christ gusto lang nga mailhan ba. Okay, ba na kaning silusay sa managsuon. Di ba? Wala ba ya nagtuog yun ang mga igsuon dayon nga si Kristo, anak sa Dios. Mo na nga, yano-yanuhon na po nilang istorya. Pero na siya igsuon nga na pastor. Mao'y first pastor sa Corinth. Nga mao'y nakiglalis po nga dibarog sa Jewish nga kuan nga pagtulunan. Nga mao'y nakiglalis kang Apostle Paul. So, kaning iyang igsuon, mga kaigsuonan, gi-challenge siya. Nagtuo sila nga nagpasikat lang, nagtuo sila nga, kanabang, why taong musikat kung nagtago ra? Karon ang panahon kay nagpundok ang mga Hudiyo. So, karon ang panahon nga magpakitang gilas ka. Murag ingon ana ba? Gusto magkakamusikat, lakaw! O tanawa na ingana, di ba? Common kayo na sa managsuon. Di ba? Ikaw, magiro makakanto dito. Yung na ba? Inistoryahan nga kanang managsuon. Verses 3 to 5, mga kaigsunan sa chapter 7. Ingon sa Bible, his brethren, therefore, said unto him, depart hence, and go into Judea, that thy disciples also may see the works that thou doest. For there is no man that doeth anything in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, show thyself to the world. Murang nasuya man sila. Di ba no? Gusto magkakamusikat, halalakaw. Ipakita ng imong abilidad. In verse number 5, the Bible says, for neither did his brethren believed in him. Mauna yung reason. Mauna sa atong kinabuhi karon, mga igsoon, makita na to, if you still have an unbelieving brothers or sisters, mauna yung number 1 yun. Nga paninglon ka, kung panalitan ka ng nagsige na kagbasag Bible, masipyat gani ka, patay ka. Murag paninglon ka ba, nga wa na dyan kay room to commit mistake. Mo'g na ilang kuti-kutihon sa imong kinabuhi. O, abila ko, kuan na ka, Bible na ka, maldito lagi ka.
Murag wa natay katungod ba nga masayop sa atong kinabuhi. Hantod na dito sa imong mga higala, sa mga close friend nimo, murag ang tan-aw nila nimo perfect. Igsoon, wag gyud perfect yun. Mao nang kanunay gyud ta magsalig sa Ginoo, kanunay ta magbasa sa pulong sa Ginoo, kanunay ta nga mag-inquire gyud sa Ginoo how to deal with this life. Kay perting lisura gyud sa kinabuhi mga igsoon without the Lord. Kay dili gyud ta kasabot sa mga dagan sa kinabuhi, di ta kasabot makalit lang ta og kanang kasapot sa atong makita og di ta ka control sa atong kaugalingon, mambuto ta. Are you listening? Kanang mabanggaan ka niya ikaw pa'y sadaan. O pwede man na mahitabo. Kay bawo ka siyawa, maayo kayo siya mga manipulate og mga panghitabo sa kinabuhi. Because his goal is to destroy Christians' lives. Unya ang mga Kristohanon, wata nag-careful sa atong kinabuhi. How can a Christian be careless? Wala nagtamod ani. If you go out there, bisan sa imo lang pamilya, without this mga kaigsunan, makakita sila og reason nganong gubon kanila. Kay kung naa ka diri and then they will see that you are applying what you have read. Kapuyon ra na sila usa ka adlaw. Usa ka adlaw sila na saday makakita sa kamatuoran. Are you listening? O pareha ato bang katong nag-compose ba sa "Don't no one join me, still I will follow." Ang katong leader sa India, no, ang leader sa ilahang muraog community, gisilutan siya kanang gipa-surrender ang iyang pagtuo sa Ginoo para dili patyon iyang pamilya. So, giunag patay iyang mga anak. Pagkapatay na sa iyang mga anak, wa gyud siya ni surrender sa iyang pagtuo sa Ginoo. Hangtod iyang asawa gipatay. Wa gyud siya ni surrender sa iyang pagtuo sa Ginoo. Mao na, "Do no one join me, still I will follow." Yan ikanta na to ano, ato ra yanuhog kanta. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ang tao, ana, mga kaigsunan, it is true to his life. Ang naghimo, ana, nga song. Usa ka Kristohanon nga Indian. Unya, tungod kay bawal man na sa ilaha nga mag-change ka og pagtuo, mao nang gi-persecute siya ug wa gid siya ni surrender. Hangtod na nahurot iyang pamilya, siya na lang usa. "Do no one join me, still I will follow." Amen. "The world behind me, the cross before me." Nindutang mga lyrics na noy. Unya, mugbo ra kay lyrics ba? Ikaw ba'y gi-persecute, makasuwat kag taas? Real gyud ba? Real gyud sa kinabuhi gyud. Gitalikdan na nako ang kalibutan, padung nako sa cross. "The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back. No turning back." Kita mga igsoon, persekuton ta sa atong mga loved ones. And that is the most painful persecutor. Kana sila, mo na pinakagrabe nga persecutor nga dot gyud sa imong bukog gyud ang sakit. Sultihan ta mo, because you cannot deny your siblings. Di ba? You cannot deny your parents. Sila man gyud na. Di man na pwede nimo ilisan. But deep inside your heart, you need to give them up. But you cannot really cut that relationship. But you are doing it for the sake of the Lord Jesus Christ. Mao na ang pinakadako nga pwede mag-give up sa mga Kristohanon. Mao na ang pinakabugat o pinakalisod mga kaigsunan, but it is so rewarding. It is so rewarding. Kaya ang buhaton sad sa Ginoo,
iyang isama sa iyang gipromise, and your whole family will be saved. Your whole family. Pero kung dili nimo mag-give up ang imong family, basig ikaw ray luwas o wanay lain. You need to give them up. You need to choose God. Kung naa sila sa atbang sa Ginoo, you need to choose God. I'm sorry, I cannot choose you. I will choose the Lord. Di ka ipuli nimo ang Ginoo sa ilaha. Di ba? Di ka kasimba kay ato kanila. Di ka kabasag Bible kay ato kanila. Masuko sila. Magunit kog Bible so ako ni taguan sa kay na ako mga igsuon. Masuko sila. Basig ikaw ra gyud maluwas hinuon. Nganong ikahadlok man nimo, nganong ikaulaw man nimo. Wa pa gyud tawo nga napildi sa iyang kinabuhi mga igsoon nga iyang gibarugan. Kristohanon ko, iya ko ni Kristo. And you are willing to give up anything in your life. Your job, your business, your colleagues, your partners in life, pwede nimo biyaan. Another person niadto sa India in the name of William Carey. Si William Carey, ang iyang asawa, murag wa kaantos sa kalisod sa India. So nikuyog siya dito pero nagsigig yaw-yaw sa iyang bana. Nindot ilang kinabuhi, mga igsoon sa Europe, pero gibiyaan nila, niadto sila sa India, ugon sa remada nila mo na gidaan nila dito. So, para makasurvive sila, na maligya si William Carey o gunting. Gunting, wa pa may kaldero ato. Ano? Wa lang tingali siya kakita. Namaligya siya gunting. Diha siya nailhan, pero sige siya gwali sa pulong sa Ginoo. Hantod na hurot na ang ilahang pundo, ang iyang asawa nagsige nagpangita og luxury sa kinabuhi. Nagkalisod na ta diri, manguli na ta sa ato ah. Ingon si William Carey, gitawag ta diri, we will stay. So, maabot ang panahon, magdasiyag pagkaon, siya din manigikan, imo ning pinangayo ni nimo, magkaon na lantaan nig limos, pirting reklamo sa iyang asawa. Hantod nga, kanang nasakit, hantod nga, gidunggab si William Carey o gunting. Mura na siyang nalisuan sa pangisip. So, to make it short, gipatay si Ginoo yang asawa. Kanay mga asawa, pag inyong bana mo surrender, unya ka mo'y mangtas, hipuson gyud mo sa Ginoo og dali. Gipatay si Ginoo yang asawa, unya, naminyo siya balik mga igsoon, nindot na ang iyang buluhaton. Nakatukod sila og dako kayong eskwelahan sa India. Persecutor, asawa mismo. Og si William Carey, wala gyud nagsurrender. Who is persecuting you today? Ha? Kinsa man ang nag-persecute nimo karon, and you're about to quit. There should be no room in your life to quit. Because you are moving forward to the cross. You are moving forward to the Lord Jesus Christ. Imagine na mga kaigsunan, ang reason na gyud nganong dili nato mabuhat ang impossible para nato, just like Abraham, because ang atong gitanaw, ang kanirang atong makita diri. Unya nahimo siyang dear sa atong kasing-kasing, nahimo siya natong ultimate goal kaning mga temporal things. But Abraham, ang iyang gitanaw is the new city. Mo biya nagi-promise sa Ginoo nato, I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Giandaman na tagdapit sa Ginoo. Mo na ang atong tutok mga igsoon, nga naay dapit giandam sa Ginoo nato. And we are still here, and God commanded us to go and preach the gospel to the lost. Let's do it. Kung kanang mga tao nga nakailan nato nga di paluwas, siyempre mahimog yun na silang obstacle. Unya, tugutan nato sila nga mapakgag ta sa atong misyon. Ngan ang Ginoo wa man siya ni hunog andam og dapit nato dito. Padayon ta mga kaigsunan.
So, learn how to give up your family, but dili pasabot nga imo awayon sila. Dili pasabot nga imo nga nagsundang. Di na ko ninyo kay adto na ko ni Kristo, gida kag sundang, sa mo sundang? Just serve the Lord. Don't let them stop you. Serve the Lord, mga igsoon. Kay testing ra na sa imong pagtuo. Si Christ gitestingan sa iya, mga igsoon, pero wala gyud siya. Wala siya nagpada, mga igsoon. Wala siya nagpada sa mando sa iya, mga kaigsuonan. Doon niadto gyud siya secretly. Niadto man siya, nipundok siya, pero wa kaila mga tao. Niya siya mismo gyud nakadungog siya. Asa man si Jesus Christ? Wa man si Jesus Christ, pero ato siya dito nagkuan siya ba? Secretly lang. Let's go to the third point, mga igsoon. Jesus' response and timing. Jesus' response and timing. In John chapter 7, verse number 6. John 7:6, the Bible says, "Then Jesus said unto them, My time is not yet come, but your time is always ready." Wa pa niabot akong panahon ngano magpailam ako. Pero kamo, you can go anytime, you can show yourself anytime, kay ready na mo. Pero ako naman ko'y misyon. And it's not yet my time to reveal myself. Mao nang wa siya nagpada sa temptation, mga kaigsuonan. Temptation man na. So, this verse, verse number 6, reminds us to trust God's timing even when it seems delayed or different from our kanang plans. Usahay dili ta makasabot nga ang Ginoo kanang iyang i-delay ba? Kuad kay ta kanang impulsive kay ta nga gusto nato karon dayon Lord. Di jud ka kahuwat. Di ba? Kinsa man kasaganan nga nang impulsive. Unya nakita nato nga madinaugon siya sa iyang kinabuhi. Mo na mga young people lagi ay jud mong paminaw aninyo kasing-kasing kay ang Bible nagingon na your heart is the most deceitful above all gina. No one knows it. Nga giilad na day ka sa imo kasing-kasing. So, unsa man pag-ilad sa imo kasing-kasing nimo? Unsa may gamit kasing-kasing? Di ba? Kaibog, kasuya. You're using your heart to make decision. Tanawa ragon unsa ni naguba na kinabuhi sa Kristohanon. Ayaw jug sugot nga driven by emotion ka. You should be driven by the Holy Spirit. Dapat Holy Spirit, mga kaigsunan, ang magda nimo, ang mag-drive nimo sama sa gibuhat ni Christ na agyoy timing sa tanan. Ug kaning timing mo na gitawag God's will, ang kanang kabubuton sa Ginoo mao gini siya perfect nga dapat diha mabutang ang imong kinabuhi. Perfect timing sa kaminyoon, perfect timing sa panginabuhi, perfect timing sa tanan, mga igsoon. Huwat sometimes magpaabot gyud tag dugay-dugay. Mo ni kini atong property, exciting kaayo. Nganong dugay man. So, susihon nato atong kaugalingon nganong dugay. Susihon nato ang kabubuton sa Ginoo nganong dugay. Basi nangandoy na taggamay pero dako ditong iyahang giandam nato. Tungod sa kadako sa buluhaton nga iyahang gisangon sa ato ang abaga, mga kaigsuonan. But samtang nagpaabot ta nagunsa man ta. Samtang nagpaabot ba? Ay balik na to sa kaminyoon. Samtang naghuwat ka kay kaminyoon na kay ka. Nagunsa man ka. Nagunsa man ka sa pagpaabot. Nagtanaw na ka pizza. Apit na. Nya, andam na ka. Di man pizza agdon. Ayaw pag-agad og edad.
Wa na akong edad, 40 na, di pa jud ko maminyo, pastor. Di agdon ang edad kay ang pagpangandam mao'y agdon jud. Ready na ba ka? No, ay jud mo padaan ang tudtod yun, ay jud mo pada, may tanang mutod, di na sila mga wagtang sa imong kinabuhi. Di ba? Pasaligan ka. Ako'y bahala. Sige na. Na. Di yun na tinuod. Sultian ta mo. Ha? If you don't believe, you try. And see it for yourself. Kung naaba na sila tinuod sa imong kinabuhi, hangtod sa katapusan. No? Kay nay uban mga ginikanan na, sultian ta mo, nay uban ginikanan, mao ra gyud ganahan maminyo na ni akong anak para wa na ko'y problema. Uy, naunsa, mawad ang problema, mamalik, manag magkalisod. Mamalik, nagmagkalisod. One of the best thing we can do, parents, is to prepare our children para sa married life. Di ba? No, ako, di ko mamugos yun ang timtip, karon sa ni magminyo. Ganahan ko makita kung apo, pero kung dili ni andam, di gina ko ni tugutan magminyo. Kung dili andam, kana magsalig lang kung unsay naa ba. Kinalang kamaugin na siya ni kay sikay unsay para sa iyang kinabuhi. Kung unsa man naana mo, nga buhi pa may niya siya maminyo na, bonus na lang na, unsay madawat niya gikan namo. Pero never nga mo saligan niya para maminyo siya. Are you listening? Dapat capable. Kay kung mag-agad na inyong mga anak unsay madawat, dako kayong kayamanan madawat, awa na din na ka mao mo manage. They need to learn how to find it. Unya, kung unsa man ang mapuno, bonus na lang na mga igsoon. Nindot bisa nang naibonus ba? Di ba? Unya, kay baw, unsay reason, nangalagad sa Ginoo, pagkadindos kinabuhi. Di ba? Tuata sa langit, maghilak pabiyata na mga igsoon, antod, God will wipe away the tears from our eyes. O ganong naghihilak dito sa langit, usa na sa reason nga nagtan-aw ka sa imong mga anak. Hallelujah sa kong anak. Hallelujah in town. Wa gyud nangalagad sa Ginoo. Sige na kaghilak dito. Kay ba makaasa pa dong. Agoy ako mga apo, wa gyud pulong sa Ginoo, wa gyud nangaluwas. Di ka mohilak kana dito. Kay pahuy paminaw mo. Amen. Wa mo nagunahuna ana in advance. Nganong naihilak dito sa langit? Nga bisag wala tuod ka nakakita anay mong apo, pero kay baw ka apo na nimo. Come on. Unya kay baw ka nga, agoy akong apo, wa gyud pagkadaghan ng bisyo, agoy wa gyud simbahan sa ilang kinabuhi. Impierno pa daw. Unya nakaibaw ka kay tuwa na magkaslangit. Unya, never gyud ka i-allow sa Ginoo nga panaugon ay magtuwa na salida mga igsoon nga nay ipadaog diri niya pagkahuman mahimong kuan ka lang. Wa na na oy. Di na natugutan sa Ginoo. Let them listen to the preachers. Mo na ang pag-asa diri sa kalibutan para ang mga tao makaatog langit are the preachers of the Word of God. Mabito na nga mo gikaintapan mga igsoon ng mga preachers. Gibuling-bulingan ang ngalan. O naghimo po ang yawa o pastor-pastor po para madalahig ang tanan mga pastor mga igsoon. Luoy kayo ang mensahe sa Ginoo, dili na masabuag. Luoy kayo mga tao, di na maabtan sa mensahe nga tinuod. Alright? So kani, mag-agad ta, naagay timing mga igsoon, ayaw ipugos kung dili pa siya panahon. So naagay right time. Mo ni ang teaching sa Ginoo diri. Now in verse number 7 to 9, the Bible says, "The world cannot hate you, but it hated me because I testify of it, that the works thereof are evil." So naay kasuko ang kalibutan sa atong Ginoong Hesukristo. O karon, nagkuyog naman taniya. Nagkuyog naman siya nato. So when we serve the Lord, kalit lang naagi masuko nimo. It is not because of you. Mao na makapangutana ka, unsa may nahimo nako ninyo nganong nasuko man mo nako? Wala.
pero ang imong gikuyugan naglagot ang kalibutan. So that is why ayaw na nagkatingala when you begin to serve the Lord, naagyon na yung mga tao nga di ganahan nimo. Naagyon na yung mga tao mo palayo nimo. It's okay. No? It's okay nga biyaan ta. It's okay nga i-persecute ta for the sake of Christ. Okay lang. Nag-goal mo, ana? Diba, kisa na diri i-persecute na kawa ka kasabot nga ano? Na? Sira, nagsugod ka ba og kahigugma sa Ginoo? Magsugod sa kalagot ang yawa nimo. Mao na klaro nga pagkaistorya. So, dili na to ikaguol kung naay masuko na to because Christ mismo nagsulti ani. Ang iyang mga igsoon, na, kamo, okay lang ninyo. Kung maglakaw-lakaw mo, may nasuko ninyo, pero the world hates me. In verse number 8, go ye up unto this feast. I go not up yet unto this feast, for my time is not yet full come. So, mabot ra panahon, mailhan ra siya. So, tuod man, mga igsoon, nailhan gyud siya when He was on the cross. Nailhan siya sa tibuok kalibutan. Kay bisan kining atheist, nituo man na sila nga naay Ginoo, ni choose lang sila nga di sila motuo. Kay sa ilang statement, I don't believe in God. So naay God nga nag-exist. Di lang sila motuo. So kung makita kag atheist, unya mayon na siya, mo insist ko siya, I don't believe in God. Ina na siya, okay. It's okay. But can I pray for you? No? Can I pray for you? Nothing harm. Nga may tabo. Na, walay dautan nga may tabo. So ang content sa imong prayer, Lord, this man that don't believe in you, send lightning upon him. Di ba, i-stop ka na niya. Boy! Lord, sama sa imong gibuhat sa panahon ni Elijah, panaugi og kayo to consume this man who do not believe in you. Uy, tapa. Pahunungon lagi ka na, or mudaga na. Di ba? Tuo man na sila. But they choose not to believe. Alright? So, kaning response ni Christ, mga igsoon, highlights His unique mission and the sovereignty of God's timing. Importante yung kayo na. Naagyo'y timing. Especially, kaning ministry, mga kaigsunan, nagsunod rata, unsay gusto sa Ginoo. Di gyud ta kanabitong hara-hara ba? Dapat nagyud tay timing. Unya, the best timing that we can do is to pray what we should do. Ampo gyud ta, mga igsoon. So if you want to start an extension church, ampo gyud. I do not know kung nagsige ba kag ampo para na. I do not know kung nagsige ba ka og hangyo sa Ginoo, Lord, show me. Not show me the money, ha? But show me the souls that I need to begin with. Show me the place. Show me the house. Yun na ba? Pangayuag yun sa Ginoo. Kinahanglan, right timing, mga igsoon. Kay, ang buhaton sa yawa nimo, kung wala kay ampo-ampo, diritso-diritso na ka, mag-start ko extension church. Asa man yung mga tao dali, yung kaman ni kasi yawa, pak! Diha ka. Patay. Wrong person. Discourage ka. Pero kung nag-ampo ka, mga igsoon, di gyud makabira ang yawa nimo ngadto sa mga tao nga iyang gi-prepare para ma-discourage ka. Every person nga mahimamat nimo sa lugar, negative and positive, it will encourage you both. Kay wa pa jud kitag mga pastor nga tinawag sa Ginoo nga niadto sa lugar kung asa siya gitawag nga puros positive ang tao. Wa gyud, mga igsoon. Niagi gyud na og mga lambahan kag sira, yab-an kag ihi. No, kasuway na mo giyapan mo og ihi. Oh, kasuway na ko. Unsay akon sa nagtudlo kog mga bata. Kuyog ba tato lab? Nakuyog si Yunes ato.
Tudlo may mga bata, lipay na kayo, ako'y pakanta, ako, muna nag-story na ko ato. Nag-story ko, psh! May gani sa tiil na igo. Ay, sama to. Nadugay na ni Maho man. Ihi di ay. Nanira, ang magtuktuko na kong nayabo magkag-ihi. Awa na, padayon nami. Di lang, iswag ta mga bata, iswag ta kay basa. Padayon. Muna ka mo. Wa pa mo uyab ihi, nanghunong na mo. Dili lalim ang ministry oy. Mura ka tan-aw sa mga tao nimo kanang mangingilad ka, mangwartahay ka. Inguna na ba? Mo na'y maagyan nimo sa ministry. But kung imong focus mga kaigsunan, kung asa ka dadon unya sa Ginoo. Unya samtang giandaman kag dapit gisugo kaniya. Buhata sa ni samtang naa ka diha. Di jud ka mohunong igsoon. Di jud ka mohunong. Anak ka unique ang iyang buluhaton. Ug anak ka importante ang iyang buluhaton mga kaigsunan nga kinahanglan di ta magpataka. Dapat ampo gyud ta andamon nato atong kaugalingon unya dili lang kay kanang sana diretso lang ka mga igsoon unya ikahuman daghan na kay kag kapoy daghan na kay kag gibuhat sa imong kinabuhi unya pag ihap na nimo sa agi puros patay. Mao na discipleship mo'y atong gikinahanglan buhaton. Tungod sa discipleship iampo gyud na nimo. Balik-balikan gyud na nimo. Inbisan gyud na nimo sa imong kinabuhi. No? Ang pasayon sa ministry mga igsoon do nakita ka nga nagwali kaning pasayon, wali lang ka nya pagkahuman no commitment. Asa na sa tawali sunod? Unya para nimo ba kuha na kay ka kanang fired up na kay ka. Oh, wali na sad. Repent! Grabe kay mong wali. Gawas na lang ugat. Nya kahuman mana? Asa na sa tasunod? Di ba noon sa naman ito imong giwalihan? Kiba mo kasi mo harvest na itong yawa rasad. Masunto sa Mormons, masunto sa Jehovah's Witness, masunto sa mga lain-lain ng mga kasimbahanan nga kulto mga igsoon. Ang guman na ito kay mamaligya na o kanang puto para sa kingdom. Di ba? Manghawa sila sa religion kung o sila namatan. Kaya nakadungog sila sa imong mensahe. Pero wa man nimo gi sapnay. Mo na nakuyog sila dito sa sayop ra gihapon. Kay bao na ka daghan kaayo og extension ang yawa. Since usaray tinuod ang iyang gibutang to compare with the truth. Perting daghana. Daghan kayo klase-klaseng simbahan pero usa ra gyud tinuod nga simbahan mga igsoon nga gitukod sa Ginoo nga iyang gipadaghan. Usa ra gyud mensahe gisigig wali. Preach the gospel of the Lord. Dapat tanan Kristohanon sa church kamaogyog ka mo share sa gospel because every believers, every members of the church are the servant of the Lord. Dili kinahanglan nga mayo ka full-time ko pastor. Full-time nakadaan. Unsa pa may mong gustong full-time? Di ba? So kamo nga mga Kristohanon, kung di mo kamao mo share sa pulong sa Ginoo, ambot na lang yun. Wag ko kasabot. Nganong naa ka diri. Dapat makahibaw ka. Amen? Now, remember, life unfolds according to divine seasons. And sometimes, waiting is part of God's perfect plan. Naay season, mga igsoon. Pero kanang season, according to His will. Divine season. So, karon ang season sa pagpalig-on sa atong kaugalingon. No? Strengthening. Strengthening for the body. Setting us free. Dapat nakatutok tatanan diha. Kay inig abot sa panahon nga libre na si Remart libre na, si Mike libre na, abisan lagi og 3-4 ka men ligo na libre na.
Dako na tag-agyo eh. Wa na tayo laing buhaton, brad, kundili matag-adlaw, masige na taglakaw, mangita taog disipulon. Mangita tag trainingonon. Di ta magproblemag finances kay ang Ginoo ra may bahala ana atong network. Di ba? Ang Ginoo ray bahala mubutang ana, palihokon to niya mga tao for you because you are moving for Christ. Mo bitaw na it is the best kanang source of income for the believers. Mo na siya gitawag nako og Luke 6:38. Shall men give into your bosom? Ang bosom dia is your account. Men shall give into your bosom. Depende pila ka heads kay mao nay measure. No? Musud lang na diha. Ang imora is help, disciple, help, disciple. Ang imong naong nara sa simbahan. Now, how wonderful to imagine. Ngayon ana atong mga men. Wala na pasagdi ilang family. Wala na kuan bitaw na hikawan sa ilang mga needs. Come on. Imagine na yung anak, ganahan sila mag-music, di ka ka-provide. Kay mahal ang instrument. Mawala ilahang interest. Pag nawa ilang interest, dapat mag-uol na ka. Malipay lang ka kung mawa ang interest sa imong utang. Kay ninduta way interest. Zero interest ni. Malipay ta na. Pero kanang masiro ang interest sa imong anak. You know, when your children lose their interest to serve the Lord, that's the time that the devil has a lot of room to manage your children's lives. Mao nay kapait. Og kana panahon na ko ang yawa nay nakapanukad sa imong anak, maglisod na ka kontrol. Maglisod na ka mga kaigsunan og kanang bisag pagkigistorya na lang. Di na gina sila gyud. Mao ni nga kaning atong mga bata gipatudloan na tog music ato na silang suportaran. They need instrument. Ala pangamas-kamas gyud paliti silang instrument. Unya ayaw sad og manipulate imong anak. Nak ayaw na anak, uy ka na lang. Recorder lang. Nak, ma-recorder ba? Unya kay gusto sa imong anak kay kuan magyud. Kanang violin, ukulele. Di ba? Unya piano. Mo may gusto sa imong anak. Nila ka anak, piano anak piting mahal anak, uy. So, piano may gusto. Let them learn. Mo na magbanat ka ng buto. Palitan yun na nimo. Mabita na gibuhat na mo sa mong anak starting the pandemic mga igsoon. Wa biya may kayo kwarta ato kay mo pa'y pagsugod sa company. Unya mo na naginahinlay na ang salad master ato sa among kinabuhi. Niya mo'y pagsugod sa kanang kuan, Nutrais. So, wag yun, way kwarta ba, gipuhunan. Pandemic man, wa may mahimo akong anak. Gusto man siya kanang tukar. Nipalit yun may og piano. Mao to iyang kaway dito sa balay. Piyungan na mo eh. Gipiyungan yun na mo. Ato ning kuanon kay di man ni siya ka-learn. Tanawag unsa iyang gisukli. Usa lang yun akong ihangyo nato tanan. Let's support our children sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay kung unsa man na imong i-add sa iyang kinabuhi, never remove serving the Lord. Whatever status or profession nga gusto sa imong anak, never remove serving God. So kung gusto siya mag-engineer, let him serve the Lord in the engineering side. Doktor, diha sa medical side. They can serve. Importante kayo na, mga kaigsunan. Di man pwede nga pareha sa ako tanan. Di man pwede nga negosyo ta tanan. Nindot kung magnegosyo mo. Pero,
You are not me, I am not you. But there's one thing na gusto na ko i-impose gyud. Kinahanglan naag ko'y pagpangalagad sa Ginoo. If your children want to teach, gusto niya mag-teacher, let them serve the Lord being a teacher. Eh, paano minaw ta mga igsoon? Ayaw wag tanga sa iyang room gyud ang Ginoo gyud. Never make school as the reason nga malangkat ang Ginoo sa iyang kinabuhi. I have seen a lot of students, mga igsoon, nga nawala sa church. I have seen a lot of students being faithful in the youth department. And now, grabe ang blessing nila. I can see a lot of students. Wala nila gi-remove ang Bible sa ilahang studies. Because this is not an option. Kamong mga nga nagatubang og mga exam. Kanang exam ninyo, mo ni ang grease sa imong utok para dali ra pasabtan imuhang. Bisag ko medyo ng Bible, sa mukha ang Bible Ungot na imong utok. Who owned your brain? Who created that? He is the author of this. Muna, gusto mo ma-bright? Study God's Word. Above all. Dako kay kagrado, di ka ka-recite John 3:16. Ungot na imong utok. Di ka ka-recite Malakay 3:10. Kaya na-threaten ka? It will threaten your money. Mauna. Wagi kapusilanan. Unsa man ang imong status sa kalibutan. Amen? What matters most is God. Because whatever happens in this world, mga igsoon, when everything is said and done, we will go to the Lord. And who are you in front of Him? Kung wala na ng mga kompanya sa imong kinabuhi, kung wala na ng mga tao o imong edukasyon nga imong gisaligan sa kalibutan, kung wala na because you cannot bring it to heaven, who are you in front of God in the judgment seat? Because mao ra gyud nay mo matter sa atong kinabuhi. Amen? So, eliminate the greatest persecutor of your life, which is you. You are the greatest persecutor of your own life. Please don't. Let God win all the time. Amen? So that is our lesson this evening. I hope nga ato ning na-learn mga igsoon. Naagi tayo mga kaigsuunan nga mo-rebuke sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Jesus Christ Himself nakatilaw sa iyang kaugalingong igsuon. No? Half brother niya, nakatilaw siya sa ilang kapintas. Kita pod makatilaw pud ta sa mga suod sa atong kinabuhi. But let's just proceed, no, to the next level. Kaya kana mga persecution is a stair step to the next level of our Christian life. Let's bow our head. Let's close our eyes. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the blessing that you have given to us. I know, Lord, that your ways are so hard if we are standing in our flesh. It is very difficult and it is not inviting para sa mga tao nga naa nagbarog sa unod. So please let your people, dear God, crucify their life with you in the cross so that their flesh cannot control sa ilang kinabuhi. And it is you that is controlling their life para makita nila, Lord, unsa kanindot nga kuyog ka sa among kinabuhi. Unsa kanindot nga naagyoy pagpangalagad sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Salamat kay Lord sa imong mga instructions. Salamat sa imong personal experience nga na-learn namo nga naagyoy persecutor sa among kinabuhi. When we begin to walk with you, the world
will begin also to hate us. So please allow us, O God, nga ma-strengthen ang among kaugalingon pinagi sa imong pulong, kay wala gyoy lain nga strength nga makuha namo, Lord, aning kalibutan na nga makasagubang sa mga persecutions, but only sa imo ra gyud pulong. I pray that you will bless your people, dear God, to believe in what the Bible says, and to thank you, and to allow you, O God, to lead them how to apply what they have learned from the Bible. And Lord, thank you so much for this invitation. I pray that you will bless your people to come with a pure heart, thanking you, honoring you, O God, na usami nga naka-experience na sa kaluwasan, o usami nga giandaman na nimong dapit sa imong gingharian, o usami nga imong gisugo, Lord, para sultian ang uban nga naay imperno, naay langit. Usami nga imong gisaligan sa imong buluhaton, nga imong giinbisan sa imong kinabuhi. Usami, Lord, nga imong gitagaan sa balang espiritu nga maoy mukuyog sa among pagpangalagan nimo, knowing nga wa gid mi angay ani, Lord, but only you who knows nganong imo mi gipili. So please help us, Lord, to do our part hantod sa imong pagbalik, o hantod sa katapusan na mong ginhawa, na mahatag namo ang among kinabuhi nimo, na mabuhat namo ang angay namong buhaton for the kingdom, for your sake, for your name's sake, O Lord. Kay sa imong gingharian nag-andam pug kag dapit namo. So please help us to do ours. Help us to go and preach the gospel. Help us to go and make disciples. Help us to get out from prison, to free ourselves in order that we could serve you, O God, freely and willingly. Thank you, Lord. And please bless the invitation this afternoon, O God. For your glory we pray. In Jesus' name, amen. Amen. Now the Lord is talking to you.